Mukhang malalim ang iniisip mo, Mayor ah. May problema ba tayo? Nakita mo ba yung dalagang apo ng matandang si Anita? Ang ganda at ang lusog ng katawan, di ba? Yun oh, sinasabi ko na nga ba eh. Hindi talaga makakaligtas sa mga mata mo yung sariwang dalaga na yun. Siyempre naman, napansin ko rin. Ano naman ang balak mo ngayon, Mayor? Taon 1900, Quezon. Araw ng Sabado, maaga pa lamang abala na ang binatang si Mayok sa paghahanda para sa pagpunta sa kanilang parokya. Isa kasi siyang tapat na sakristan doon mula pa nung siya ay 15 taong gulang pa lamang hanggang sa edad na 18 taon. Napansin yon ng kanyang lola Anita kaya tinanong siya ng matanda. Mukhang maaga yata ang lakad mo ngayon, apo ah. Sa simbahan na naman ba ang punta mo? Opo, Lola. May gaganaping kasal po kasi mamayang 3:00 ng hapon, kaya maaga pa lang dapat nandun na kami. Marami pa kasing gagawin at aaskasuhin. Pasensya na nga po pala kayo kung hindi ko nasabi sa inyong tungkol dito kagabi, Lola. Tulog ka na kasi nung sinilip kita sa kwarto eh. Ay nako, ito talagang batang to, oo. Ayos lamang yon. Masaya nga ako dahil sa mabuting gawain mo ginugugol ang mga libreng oras mo. Hindi tulad ng mga kabataan ngayon na kung ano-ano na lang ang inaatupag. O siya, sige na, mag-iingat ka, ha? Ikumusta mo na lamang ako kina Padre Marcial at Mayor Lucio. Makakarating po sa kanilang pangungumusta nyo, Lola. Nang marinig ng bunso niyang kapatid na si Donna ang usapan nila ng kanyang lola, ay agad yung lumabas mula sa kanyang kwarto. Mag-iingat ka, kuya, ha? Sigurado gabi ka na naman ulit makakauwi niyan mamaya. Hihintayin kita dito. Kayo ni Lola. Huwag ka mag-alala, Donna, apo. Pagkaubos ng paninda kong isda ay uuwi na rin ako kaagad dahil alam kong wala kang kasama rito. Sasabihin ko na lang sa kapitbahay nating si Mina na silip-silipin ka. Ayos naman po ako dito, Lola. Huwag po kayo mag-alala. 18 years old na po ako, kaya alam ko na mga dapat kong gawin dito sa bahay. Isa pa, sanay naman na po akong palaging naiiwang mag-isa dito. Basta, Donna, huwag kang magpapapasok ng hindi natin kilala, ha? Huwag ka rin sasama sa mga kaibigan mo kapag niyaya ka nila sa malayong lugar. Oo naman, kuya. Mas gusto ko lang din dito sa bahay. Maglilinis na lang ako ng mga kailangang linisin at ayusin. Makakapanood pa ako ng TV. Ay siya, sige. Halina kayo't sabay-sabay na tayong kumain ng almusal bago pa lumamig yung sinangag na niluto ko. Mayok, kumain ka muna bago ka umalis. Mabuti na yung may laman ng sikmura mo bago ka sumabak sa mga gawain doon. Sabay-sabay na silang nagtungo sa hapagkainan para pagsaluhan ang simpleng almusal. Matapos yun, magkasunod nang umalis sina Mayok at Lola Anita. Tanging pagtitinda lamang ng isda sa palengke ang kabuhayan ng matanda, kaya araw-araw siyang umaalis ng bahay. Bukod naman sa pagiging sakristan ay nagtatrabaho rin sa talipapa ang binatang si Mayok, kaya madalas mag-isa lamang naiiwan sa kanilang bahay ang dalagang si Donna. Nang mag-isa na lang ay hindi maiwasang malungkot ng dalaga habang hawak ang larawan ng kanilang mga magulang at tinitingnan yun. Tay, Nay, sana nandito pa rin kayo hanggang ngayon. Sana hindi ako mag-isa rito sa bahay palagi. Siguro, nakapagpatuloy ako sa pag-aaral sa sekundarya at sigurado ako na nakapagtapos na sa kolehiyo si Kuya Mayok kung nandito lang kayo. Kapwa ulila na ang magkapatid dahil magkasunod na namatay ang kanilang mga magulang. Dala ng sakit, 6 na taon na ang nakalilipas. Ang lolo naman nila na asawa ng kanilang lola Anita ay hindi na nila nakagisnan dahil matagal na rin daw yung pumanaw. Kaya simula noon, tanging ang matandang babae na lamang ang nagtaguyod at nagpalaki sa dalawa. Samantala, sa simbahan, habang abala si Mayok sa mga gawain ay lumapit sa kanya ang sakristan mayor na si Lucio at galit na sinita ang binata.
Hanggang ngayon yan pala nga nagagawa mo, Mayok. Anong oras na oh? Hoy, makupad na kutong lupa. Ipapaalala ko lang sa'yo. Kasal ang gaganapin mamaya, hindi lamay para abutin ka ng gabi dyan sa trabaho mo. Pasensya na po, Mayor. Sinisiguro ko lang po na tama ang pagkakasalansan nitong mga kandila para hindi magkahalo-halo. Patapos na rin po ako dito. Kahit kailan talaga galaw inutil ka. Simpleng gawain lang, inaabot ka pa ng siyam-siyam. Bilisan mo na rin at marami pa akong ipapagawa sa iyo sa loob ng quarters. Habang nasa ganoon silang pag-uusap, sumingit naman ang lalaking katiwala ni Lucio na si Julius at gumatong pa yun sa mga sinasabi ng Mayor. Mayor, gusto yata niya ng isang gulpi de gulat para magising yung diwa. Pasalamat ka, Mayok, wala ako sa mood ngayon. Huwag mo na ngayon, Julius. Baka lalo pang hindi makakilos na maayos yung galaw-lugaw na yan kapag pinitik mo. Sa susunod na lang dahil naghahabol na tayo ng oras. At ikaw naman, Mayok, bibigyan kita ng 5 minuto para tapusin yung ginagawa mo, ha? Hihintayin ka namin sa loob ng quarters. May iutos pa ako sa iyo doon. Opo, Mayor. Susunod po ako kaagad. Tatapusin ko na po to. Mabuti kung ganon. Ala, kilos na! Matapos sabihin yon, natatawang iniwan na siya ng 2 lalaki. Walang tigil sa pagkabog ang dibdib niya nang sabihin ni Julius kanina ang tungkol sa gulpe de gulat na tinutukoy noon. Madalas kasi nakakatanggap siya ng suntok sa sikmura o kaya naman ay suntok sa magkabilang balikat kapag hindi gusto ng dalawa ang kanyang ginagawa. At kahit sanay na ang katawan niya sa ganoon, hindi pa rin niya mapigilang mangamba para sa kanyang sariling kaligtasan. Mayok, total naman ay tapos ka na dun sa pinapagawa ko sa'yo. Ngayon naman, magdilig ka ng mga halaman. Napansin ko kasi mukhang natutuyot na Sige na, madali ka, kumilos ka na. Po, pero, Mayor... Wala nang pero-pero. Gawin mo na lang yung inuutos ko. Ang dami mong reklamo dyan. Baka gusto mo ng gulpe de gulat nito si Julius. Ay, ang dali-dali lang magdilig ng halaman kinatatamaran mo pa. Oh, ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Galaw na! Wala na lamang nagawa pa ang binata, kundi ang sundin ang inuutos ng Mayor na si Lucio. Kahit batid niya na hindi na yon sakop ng mga gawain nila. Minabuti na lamang niyang manahimik para hindi na humaba pa ang usapan. Kinagabihan, pag-uwi sa bahay. Oh, Apo, mabuti naman at dumating ka na. Bakit parang ginabi ka na yata? Huwag mong sabihin ngayon lang natapos yung seremonyas ng kasal. Kumusta, Kuya? Kumain ka na ba? Hindi pa kami kumakain ni Lola. Hinihintay ka kasi namin Napalunok na lamang ang binata at nagdadalawang isip kung sasabihin ba niya sa matanda at sa kanyang kapatid ang mga nangyari. Pero napagdesisyonan na lamang niya na magsinungaling kahit labag sa kanyang kalooban. Ayos lang naman ako, Donna. Salamat. Marami po kasi kaming iniligpit sa simbahan, Lola Tsaka nagpa-meeting si Padre Marcial kaya gabi na po kaming natapos. Teka, bakit para yatang mukhang pagod na pagod ka at basang-basa ng pawis yan likod mo, Mayok? Baka naman masyado kang nagpapagod doon at halos lahat ng trabaho ikaw na lamang ang gumagawa. Marami naman kayo sa Kristan doon, hindi ba? Hindi po, Lola. Opo, marami po kami ron at tulong-tulong po kami sa mga gawain. Pinagpawisan lang po ako sa paglalakad pa uwi. Pero wag po kayo mag-alala, ayos lang po ako. Kung gusto mo, Kuya, isama mo ako ron minsan. Malay mo makatulong ako sa mga ginagawa nyo para maaga kang makauwi. Ay, nako, Donna. Huwag mo nang subukang sumama sa akin dahil marami talagang gawain sa simbahan. Mapapagod ka lang. Isa pa, bawal ka ron kasi hindi ka naman sa Kristan kagaya namin. Basta mga apo, tandaan ninyo ang palagi kong sinasabi sa inyo. Huwag na huwag kayong papayag na api-apihin at abusuhin ng mga tao. Lalo na kung sasaktan kayo. Walang sino man ang may karapatan na manakit sa inyo. Lalo pat kung hindi naman natin sila kadugo. Kapag may gumawa nun sa inyo, sabihin nyo kaagad sa akin at hindi ako magdadalawang isip na gantihan sila sa pinakamasakit na paraan na alam ko. Nakadama ng kaba ang binata sa sinabing yon ng kanilang lola. Batid niya kung ano ang tinutukoy noon.
Bata pa lamang siya, alam na ng buong angkan nila na may taglay na kakayahan ang matanda tungkol sa itim na karunungan, partikular na sa pambabarang. Ngunit itinigil yon ng kanilang lola simula nang pumasok siya sa pagiging sakristan sa edad na 15 taong gulang pa lamang. Kinabukasan, araw ng linggo, dahil sa matinding pagod ay nagkasakit si Mayok at hindi nakapunta sa simbahan para makapaglingkod sa oras ng misa. Mas mabuti pang magpahinga ka na lang muna rito sa bahay, Mayok, at samahan mo na lamang ang kapatid mo. Paminsan-minsan hindi masamang ipahinga ang katawan, lalo pa kung hindi mo na kayang kumilos. Dadaan na lamang ako sa simbahan ngayon at ipapaalam ko kay Mayor Lucio na may trangkaso ka kaya hindi ka nakapunta. Wag na po, Lola. Baka po mamaya lang ayos na ang pakiramdam ko. At kapag kaya ko na, pipilitin ko na lang po makadalo sa misa sa hapon. Sus Mariosep ka naman, bata ka, oo. Makinig ka naman sa akin kahit ngayon lang, Mayok. Papatayin mo ba yung sarili mo? Ikaw na rin na nagsabi na marami naman kayo sa Kristan doon at may ibang mga kasamahan ka pa na pwedeng kumilos. Kuya, hindi naman sa nakikialam ako pero tama naman si Lola. Magpahinga ka na lang muna dito sa bahay at magpagaling. Makakapaghintay naman yung mga gawain mo sa simbahan. Pero yung kalusugan mo, hindi na yun may babalik kapag tuluyan ng bumigay ang katawan mo. Tsaka, para naman may makasama ako ngayon dito. Napatango na lamang ang binata at hindi na nagsalita pa matapos marinig yon. Naisip niya na tama rin naman ang dalawa sa kanilang mga sinabi. Bukod doon, ramdam din talaga niya na kailangan niya muna ng pahinga dahil kasalukuyan siyang inaapoy ng lagnat at umiikot ang kanyang paningin dala ng pagkahilo. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Mayok sa kwarto at magkatulong naman sina Donna at Lola Anita sa pagtatahip ng bigas sa sala, biglang dumating ang sakristan mayor na si Lucio. Kasama noon ang kanyang kanang kamay na si Julius. Nakangiti ang mayor na bumati sa kanila. Magandang gabi ho sa inyo, Lola Anita. Ay, kayo po pala, Mayor Lucio. Halika kayo, tuloy po kayo. Ay, hindi na po kami papasok, Lola. Bibisitahin lamang sana namin si Mayok at kukumustahin kung bakit hindi siya nakapaglingkod buong maghapon doon sa simbahan. Ayos lang po ba ang apo ninyo? Ay, nako, yun nga po, Mayor. Dadaan nga sana ako roon sa parokya kanina para ipaalam sa inyo na may trangkaso ang apo ko, kaya hindi nakapunta. Kaya lamang nawala na sa isip ko dahil nagmamadali na akong pumunta sa pwesto sa palengke. Pinagpapahinga ko muna siya hanggang sa gumaling. Gusto niyo po ba siya makausap? Sasagot pa sanang muli ang mayor, ngunit nakita niyang dumungaw ang dalagang si Donna sa pintuan para makiusisa kung sino ang kanilang bisita. At nang makilala sila ng dalaga ay masaya silang binati noon. Magandang gabi po sa inyo, Mayor Lucio at Mayor Julius. Magandang gabi rin naman sa iyo, Donna. Hindi pa ako sakristan, Mayor. Pero malay natin kung loloobin ng Diyos, baka sa susunod na taon pwede na. Sa ngayon, Kuya Julius na lang munang itawag mo sa akin. Ay, teka, ito na ho ba yung apo ninyong si Donna? Abay, tingnan mo nga naman, oh. Ang tagal ko na palang hindi nakakabisita sa mga bahay ng kababaryo natin. Dalagang-dalaga ka na pala, Donna, at ubod pa ng ganda. Ilang taon ka na ngayon? Maraming salamat po, Mayor Lucio. 18 na po ako. Kaka-18 ko lamang po. Matapos sumagot ng dalaga, dahan-dahan nagkatinginan ang dalawang lalaki na tila may nais ipakahulugan. Ngunit muling nabaling ang atensyon nila nang magsalita si Lola Anita. Sigurado po ba kayong hindi na kayo papasok? Baka po lamukin na kayo riyan sa labas. Ay, hindi na po, Lola Anita. Ang totoo niyan papaalis na rin kami. Kinumusta lang po namin at inalam namin kung ano nangyari kay Mayok kung bakit hindi nagpakita buong maghapon. Sige ho, sabihin nyo na lang ho sa kanya na puntahan agad kami sa simbahan kapag magaling na siya. Matapos yon, nagpaalam na ang dalawa. Magiliw silang kinawayan ng matanda at ng dalaga na si Donna.
Ilang sandali pa, sinara na nila ang bahay. Sakto naman na lumabas ng kwarto noon ang binatang si Mayok. Naku, pasensya ka na, Mayok, apo. Nakalimutan ko palang dumaan sa simbahan kanina bago pumunta sa palengke. Hindi ko tuloy nasabi kina Mayor Lucio na may trangkaso ka. Naistorbo pa tuloy sila at nagsadya pa rito. Ayos lang po yun, Lola. Maganda nga po yun nang makabisita naman sila sa atin. Narinig ko naman po yung usapan nyo kanina, kaya lang hindi ko talaga kayang tumayo para harapin sila. Nakaalis na sila, kuya. Ang babait pala nilang dalawa, no? Ngayon ko lang kasi ulit sila nakita eh. Pero kilala ko yung isa doon, si Kuya Julius. Di ba asawa siya ni Ate Lerma, yung taga-kabilang barangay? Oo, siya nga yun. Anong sabi mo? Mabait? Ewan ko lang pero siguro, baka, hindi ako sigurado eh. Sa sinabing yun ni Mayok, nagtaka ang matanda. Napakunot no uyon na tila naguguluhan na napatanong sa kanya. Anong ibig mong sabihin, apo? Mukhang mababait naman talaga yung dalawang yon, hindi ba? Bigla na pagtanto ng binata na hindi pala tama ang naisagot niya, kaya saglit siyang napatigil at napalunok ng sariling laway bago muling nagsalita. Wala po, Lola. Ang ibig ko pong sabihin ay mababait po talaga sila at maayos po silang makisama. Yun na lamang ang tanging naisagot niya upang hindi na mag-usisa pa ang matanda at magtanong ng kung ano-ano. Samantala, mukhang malalim ang iniisip mo, Mayor. May problema ba tayo? Nakita mo ba yung dalagang apo ng matandang si Anita? Ang ganda at ang lusog ng katawan, di ba? Yun sinasabi ko na nga ba hindi talaga makakaligtas sa mga mata mo yung sariwang dalaga na yun. Siyempre naman, napansin ko rin. Ano naman ang balak mo ngayon, Mayor? Ako lang ba? Bakit ikaw? Hindi ka ba sasama? Ayaw mo bang makarating din sa langit? Mayor naman, alam mo naman kung nasan ka dun din ako. Kung anong plano mo, siyempre sasama ako sa'yo. Teka, kailan mo ba balak at paano naman natin gagawin yun? Huwag kang masyadong maingay. Baka may makarinig sa atin. Makinig ka. Di ba nabanggit ng matanda na may pwesto siya sa palengke? Ibig sabihin, araw-araw siyang nandoon. Tapos, ito namang tulig na si Mayok, palagi ring wala sa kanila. Kasi kung hindi nandun sa palengke at nagkakargador, nandito naman yun sa simbahan. Kaya malamang, palaging mag-isa lang dun si Donna. Oo nga Ang talino mo talaga sa part na yan, Mayor. Paano kung isinasama pala ng matandang yun yung apo niya sa palengke para gawing katulong? Yan ang aalamin natin kay Mayok pag gumaling siya at bumalik na dito. Ang galing mo talaga, Mayor. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ikaw ang napili ni Padre Marcial para maging mayor dito Siyempre naman, ako pa ba? Basta, mangakukan tayong dalawa lang ang makakaalam nito, ha? Huwag na huwag kang magpapahalata sa misis mo na may plano tayong gagawin. Huwag kang gagaya dun kay Mayok na patanga-tanga. Naintindihan mo? Ariglado, boss. Ay, Mayor pala. Alam ko nang gagawin pagdating sa mga bagay na yan. Makalipas ang ilang araw, naging maayos na ang lagay ni Mayok, kaya muli na siyang nakabalik sa simbahan para ipaalam sa Mayor na pwede na ulit siyang maglingkod at tumulong sa anumang gawain. Kaya kinausap siya noon at muling inutusan. Mabuti naman at magaling ka na, Mayok. Alam mo bang nalungkot kami ni Julius nung malaman na may sakit ka? Tama si Mayor. Ang totoo nga, dinalaw ka pa namin sa bahay niyo. Siguro naman nasabi yun sa'yo ng Lola Anita mo. Maraming salamat po sa inyo. Opo, nasabi nga po ni Lola sa akin yung tungkol sa pagbisita ninyo. Narinig ko rin kayo noon nung oras na nandun kayo sa bahay. Kaya lang po, hindi talaga ako makabangon dahil sobrang sama ng pakiramdam ko Kaya hindi ko na po kayo naharap. Ay nako, wag mo nang alalahanin yon, Mayok. Ang mahalaga ngayon, magaling ka na at makakasama ka na ulit namin dito. Hindi ba, Julius? Oy, sinabi mo pa, Mayor. Nakakamiss din pala tong si Mayok paminsan-minsan.
Halos hindi makapaniwala ang binata dahil sa biglaang pagbabago na ipinapakita sa kanya ng dalawang abusadong lalaki. Nagtataka siya kung bakit sa isang iglap naging mabait at maalalahanin yon sa kanya. Ngunit hindi na lamang niya yon pinansin pa. Sa halip ay ipinagdasal na lamang niya na sana ay tuloy-tuloy na ang pagiging mabuti nung dalawa. Pero alam mo, Mayok, nagtataka lang ako. Sinong kasama nung kapatid mo dun sa bahay ninyo kapag nasa palengke yung lola mo, tapos ikaw naman nandito? Katulad ngayon, pareho kayong wala sa bahay nung matanda. Sanay na po naman mag-isa sa bahay si Donna. 18 years old na rin naman po siya, kaya marunong na siyang kumilos at alam niya nang asikasuhin ang sarili niya. Bakit niyo nga po pala naitanong? Wala naman. Nag-aalala lang ako sa kanya kasi, syempre, alam mo na, iba na yung panahon ngayon. Lalo pa nga at babae siya. Bilang tapat at masugid na lingkod ng simbahan, hindi ko maiwasang mag-alala para sa kaligtasan ng kapatid mo. Salamat po, Mayor, pero ganun po talaga eh. Kailangan kasi naming kumayod ni Lola. Pero paminsan-minsan naman, sinisilip siya ng kapitbahay namin na si Ate Mina para i-check. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala. Aalis muna kami ni Julius sandali, ha? Inuutusan kasi kami ni Padre Marcial na pumunta sa bayan para kitain siya. May ipapasikaso raw siya sa amin eh. Huwag ka mag-alala, babalik din kami kaagad. Tsaka nga pala, pakilinisan mo na rin lahat yung mga upuan sa simbahan. Pakilampaso mo na rin sahig kasi masyadong madumi. Pasensya ka na kung ikaw na lang palagi ang gumagawa ng mga yan, ha? Nag-aaral pa kasi yung mga kasamahan mo at ikaw lang yung palaging bakante. Sige po, Mayor, wala pong problema. Ako na po ang bahala rito. Pakikumusta na rin po pala ako kay Padre Marcial at pakisabi, kinukumusta rin siya ni Lola Anita. Matapos yon, nagmamadali nang umalis ang dalawa. Naiwan namang mag-isa sa simbahan si Mayok at sinimulan nang gawin ang mga iniutos ng sakristang mayor. Dumaan muna ang dalawang lalaki sa bilihan ng pansit bago pumunta sa totoong lugar na kanilang pakay. Samantala, sa bahay nila Mayok. Tao po! Donna! Sino po sila? Ay, kayo po pala, Mayor Lucio at Kuya Julius. Tara po, pumasok po muna kayo. May ibibigay lang sana kami sa'yo. Eto, pansit, pinabibigay ng Kuya Mayok mo. Baka raw kasi gabihin siya ng uwi mamaya eh. Teka, nasaan ang lola mo? Nako, si Kuya talaga nag-abala pa. Nasa palengke na po si Lola. Maaga po kasing umaalis yun para magpunta dun sa pwesto niya para magtinda ng mga isda. Maupo muna kayo. Maraming salamat nga rin po pala dito sa pansit na dala ninyo. Naabala pa po tuloy kayo. Walang anuman, Donna. Masaya naman kami sa ginagawa namin, kaya wala kang dapat alalahanin. At saglit lang po ha, ikukuha ko lang po kayo ng tubig sa kusina. Nang tumalikod ang dalaga at akmang pupunta na sa kusina, doon na sinenyasan ni Lucio si Julius at agad namang kumilos ang kanyang alalay. Hinawakan noon ang dalaga at tinakpan ang bibig gamit ang panyo na nilagyan nila ng kung anong kemikal. Agad na nawalan ng malay ang dalaga at mabilis rin na nailak ni Lucio ang pintuan. Sige na, itali mo na yan at ipasok mo na rin sa kwarto. Yung pangako mo sa akin, Mayor, ha? Pagkatapos mo, ako naman. Oo na, ang dami mo pang sinasabi. Bilis na at baka magising pa yan. Pabalyang inilapag ni Julius sa kama ang walang malay na katawan ni Donna. Nakatali ang dalawang kamay noon habang nakapasak sa bibig ang panyo na pilit na inilagay ng lalaki. Matapos yun, lumabas na siya at pinapasok ang mayor na si Lucio. Sa wakas, Donna, maaangkin ko na rin ang sariwa, mabango at malarosas mong katawan. Mainit-init pa, parang bagong lutong bibingka. Doon malayang sinimulan ng lalaki ang kahalayan sa dalaga, habang si Julius naman na nasa sala lamang ay nagbabantay, gaya ng kanilang pinag-usapan. Pagsasawaan muna kita bago kita ipapasa kay Julius. Kailangan kong sulitin ang oras ko sa iyo ngayon, kapalit ng ilang taong paghihintay ko na lumaki ka at mapasakin, Donna.
Halos mag-iisang oras ang lumipas bago natapos si Lucio sa kanyang ginawang pambababoy sa dalaga. Saka siya lumabas at tinawag naman ang kasamang si Julius. Ikaw naman. Bilisan mo lang at baka may makahuli sa atin dito, ha? Ayos mukhang sinulit mo talaga yung oras mo, Mayor May itinira ka pa ba sa akin? Pambihira naman to. Tapos ngayon, mamadaliin mo ako. Anong palagay mo sa akin, manok? Pagpatong tapos agad? Titikim ka ba o uuwi na tayo? Bilisan mo na. Dami mo pang satsat eh. Oo, eto na nga Alam mo naman kanina pa rin ako atat na makarating sa langit kasama yung si Donna Woohoo! Eto na po, Donna! Nagmamadali at sabik na pumasok si Julius sa kwarto kung saan naroon pa rin ang walang malay na dalaga. Pagkalipas ng halos 30 minuto ay muli yung lumabas na may malawak na ngiti sa mga labi. Solid, Mayor. Wala akong masabi. Iba talaga kapag sariwang-sariwa. Siguraduhin mo lang na wala kang naiwang anumang ebidensya sa kwarto, ha? Malilintikan ka sa akin kung hindi ka nag-ingat. Alaus na, Mayor. Clear. As in malinis ang loob. Maliban na lang sa naiwan natin dun sa loob ng katawan ni Donna. Baliw. Umalis na tayo rito at baka maabutan pa tayo ng lola niyan. Buti sana kung mapapakinabangan din natin yun makunat pa sa bele ko at amoy lupa na yun. Sabay na nagmamadaling nilisan ng dalawa ang bahay habang masayang nagtatawanan na tila ba nanalo ng pinakamalaking premyo sa isang patimpalak. Iniwan nilang mag-isa ang dalaga sa silid na yon habang walang anumang saplot sa katawan at wala pa ring malay. Kinagabihan, nang makauwi si Lola Anita ay napansin niya na tila tahimik at walang kibo ang apo niyang si Donna. Nakaupo lamang yun sa isang sulok na parabang laging nagugulat sa tuwing makakarinig ng mga kaluskos at kalabog. Donna, ayos ka lang ba, iha? Kanina ka pa walang kibo simula nang dumating ako at parang ang lungkot ng mukha mo. May problema ka ba, apo? Wala po. Gusto ko lang pong magpahinga. Sige po, papasok na po muna ako sa kwarto. Ano kayang nangyari dun sa batang yon? Bigla na lamang nagkaganoon. Ay nako, baka namimiss na naman yan nanay at tatay niya. Ay nako, kawawang bata. Sa kabilang banda, naghahanda na sana si Mayok noon para umuwi dahil 8:00 na ng gabi. Ngunit pinigilan siya ni Lucio. Sa halip ay may inutos pa yun sa kanya. Magandang gabi po, Mayor. Nakabalik na po pala kayo mula sa sentro. Naikumusta niyo po ba kami ni Lola kay Padre? Hoy, kutulupa! Huwag ngang kung ano-ano itinatanong mo riyan. Wala ako sa mood makipag-utuan sa'yo, ha? Ang mabuti pa, kunin mo na lang yung kaban ng pondo ron sa opisina. Eto ang susi. Po, teka po, Mayor. Hindi ba bawal pakialaman niyo ng walang pahintulot ni Padre Marcial at kapag wala siya rito? Ganon? Nagmamarunong ka? Ikaw na bang bagong mayor dito? Teka nga. Julius! Bakit po, Mayor? Ano po may paglilingkod ko? Balasahin mo nga yung engot na batang yan. Ayaw na naman sumunod sa inuutos ko Agad namang tumalima si Julius at pinagsusuntok sa iba't ibang bahagi ng katawan si Mayok hanggang sa halos bumagsak na yon sa sahig. Tumigil lamang yon nang makitang duguan na ang bibig ng binata. Ganyan namang yayari sa iyo kapag hindi ka marunong sumunod sa mga utos ni Mayor. Naintindihan mo? Ginawa ko lang naman po kung ano yung tama. At alam po nating lahat na bawal pakialaman ng kaban ng walang pahintulot ni Padre. Ba't sumasagot ka pa, ha? Biting ka pa yata Tama na yan, Julius. Mag-aaksaya lang tayo ng oras sa pulpul na yan. Ang mabuti pa, ikaw na lang ang kumuha ng kaban dun sa opisina. Etong susi, mag-iingat ka at wag na wag ka mag-iiwan ng anumang bakas. Wag niyo na akong paulanan ng mga katangahan niyo, ha? Tama nang itong si Mayok na lang ang nag-iisang inutil dito. Habang naglalakad pa uwi, napaisip si Mayok. Nakumpirma niya sa sarili na ang biglaang pagbabago ng pakikitungo sa kanya ng dalawa ay pawang pagkukunwari at panandalian lamang. Nang makarating sa bahay, gulat na gulat ang kanilang lola nang makita ang tila na mamagang labi ni Mayok, kaya nag-aalala yon na nagtanong sa kanya.
Diyos ko, Mayok, apo, ano nangyari dyan sa labi mo? At bakit may mga pasa ka sa katawan? Bakit parang nabugbog ka? Wala po ito, Lola. Natalisod lang po ako kanina sa simbahan habang nagwawali sa sahig. Tapos, tumama po ako sa kanto ng upuan. Pero ayos na po ako. Hindi naman po masakit yung sugat at mga pasa ko. Apo naman, ingatan mo naman yung sarili mo. Hindi sa lahat ng oras ay kasama niyo ako. Teka nga pala, bakit ba kasi pati ang pagwawali sa sahig ng simbahan ay ikaw pa ang gumagawa? Hindi ba may tagapaglinis naman doon? Meron naman po, Lola. Kaya lang, maaga po kasing umuwi yung tagalinis, kaya nagboluntaryo na lang po ako na ako na lang ang magwawalis. Tapos, ayun nga po, aksidente lang naman yun nangyari, Lola. Wala pong may gusto nun. At saka, okay naman na po ako. Sa susunod nga, Mayok, mag-iingat ka, ha? Sorry po, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Mag-iingat na po ako. Ay, teka. Nasaan nga po pala si Donna? Ay, isa pa yung kapatid mo. Simula pa kanina pagdating ko wala nang kakibo-kibo. Kapag kinakausap ko, bilang lang ang salitang isinasagot sa akin. Ayun, nandun sa kwarto niya. Kausapin mo nga at baka namimiss na naman ang nanay at tatay ninyo. Sige po, Lola. Pupuntahan ko muna siya. Ayain mo na rin lumabas ng kwarto nang sabay-sabay na tayong kumain ng hapunan. Hinihintay ka talaga namin kaya hindi pa kami kumakain. Ngunit kahit sa binata, walang anumang sinasabi si Donna. Nanatili siyang tikom ang bibig at pilit na sinasabing ayos lamang siya at walang iniinda. At dahil hindi naman siya nagkukwento ng kahit na ano, ay kinumbinsi na lamang siya ng binata na lumabas ng kwarto para kumain. Ayaw pa sanang kumilos ng dalaga at tila ba parang may kinatatakutan yon sa labas, subalit pinilit ni Mayok na isabay siya na magtungo sa hapagkainan. Sa pagdaan ng mga araw, madalas pa rin naiiwang mag-isa sa bahay si Donna, ngunit kapag siya na lamang ang naroon, agad niyang inilalak ang pintuan at isinasara ang buong kabahayan. Maging ang kapitbahay nilang si Mina ay hindi niya rin pinagbubuksan ng pinto. Tuloy iniisip na lamang ng babae na walang tao sa kanilang bahay, kaya hindi na siya nagpupumilit pa na mapagbuksan ng pintuan. Samantala, isang hapon, katatapos pa lamang ng meeting ng mga lupon ng sakristan, isa-isa nang nagpaalam ang lahat para umuwi, ngunit tinawag ni Lucio si Mayok na noon ay papaalis na rin sana. Oy Mayok, halika nga muna rito. Hilutin mo muna itong likod ko. Sobrang napagod ako kakaupo sa opisina buong maghapon Mayor, pauwi na po kasi ako Kailangan ko na pong kausapin yung kapatid ko. Parang may dinaramdam po kasi siya nitong mga nakaraang araw. Hindi rin po siya nagsasabi kay Lola kaya baka sa akin lang siya magsalita. Nako, umaarte lang yung kapatid mong yun. O kung hindi naman, baka broken-hearted lang kasi dalaga na yun, hindi ba? Malay mo, na in love, tapos nagkaroon ng jowa, saka nag-break. Ganun lang yun. Halika na, hilutin mo na ako. O baka gusto mong ikaw ang ipahilot ko rito kay Julius. Sa takot na baka muling ipabugbog kay Julius, sumunod na lamang muli ang binata sa utos ng abusadong mayor. Bukod sa likod, ipinahilot din noon ang kanyang paa at kung saan-saang parte pa ng kanyang katawan. Hanggang sa maya-maya, pinalabas na ni Lucio si Julius. Lumabas ka nga muna sandali, Julius. Iwan mo muna kaming dalawa ni Mayok dito. Pakilak mo na rin yung pinto paglabas mo, ha? Agad naman lumabas si Julius at isinara ang pintuan. Bagamat nagtataka, hindi na lamang yun pinansin ni Mayok. Sa halip ay itinuloy pa rin niya ang ginagawang panghihilot kay Lucio para matapos na at nang siya ay makauwi na. Ito naman ang hilutin mo, Mayok. Medyo masakit din kasi yan Kasunod noon, hinawakan ng mayor ang kamay ng binata at ipinatong yun sa maselang bahagi ng kanyang katawan.
Agad naman binawi ni Mayok ang kamay, ngunit mahigpit yung hinawakan ni Lucio at biglang idiniin sa parteng yun. Bakit tayo ilang ka? Pareho naman tayong lalaki, hindi ba? Huwag mong sabihing bakla ka. Hindi na po kasi tama itong pinapagawa nyo, Mayor. Kung tutuusin, hindi na to sakop ng tungkulin ko rito sa simbahan. Pero dahil malaki ang respeto ko sa inyo, napipilitan po akong gawin to. Ah, ganon ha? So napipilitan ka lang palang gawin at sundin ang lahat ng pinapagawa ko. Tama ba? Pwes, harapin mo si Julius. Julius, pumasok ka rito! Agad namang pumasok ang lalaking tinawag na noon ay nakaantabay lang pala sa labas ng pintuan. Ano pong gagawin ko, Mayor? Alam mo nang gagawin sa mga hindi sumusunod sa gusto ko, Julius, di ba? Kahit ipapatay niyo pa ako, Mayor, hindi ko po susundin ang kahalayang ipinapagawa niyo sa akin. Naturingan kayong lingkod ng simbahan. Mayor ka pa naman. Pero yung mga ginagawa mo, gawain pang impyerno. Walang iya ka! At sino ka para pangaralan akong bisit kang bubit kang bugok ka, ha? Matapos yun sabihin, pinagsisipa niya ang binata hanggang sa mapahandusa yon sa sahig. Kasunod, sinenyasan niya si Julius para yun naman ang magpatuloy ng ginagawa niyang pambubugbog kay Mayok. Sumunod naman ang lalaki at siya na ang nagpatuloy sa ginagawang pananakit sa binata. Tumigil lamang yun nang sawayin ni Lucio dahil nakarinig sila ng mga boses na tumatawag sa pangalan ni Julius mula sa labas. Julius, mahal? Nandiyan ka pa ba? May ginagawa ka pa ba? May lagnat kasi yung anak natin, mahal. Kailangan natin siyang dalhin sa pagamutan. Nang marinig nila ang boses ng asawa ni Julius na si Lerma, agad na lumabas ang lalaki para kausapin ang kanyang asawa. Pabulong naman na pinagsabihan ni Lucio ang nakahandusay pa rin sa sahig na si Mayok. Huwag kang maingay dyan kung ayaw mong patahimikin kita ng tuluyan. Hintayin muna natin makalis sila Julius at Lerma bago ka lumabas. Nagkakaintindihan ba tayo? Ha? Wala na lamang nagawa si Mayok kundi ang tumango. Ayaw niya nang makipagtalo pa dahil ayaw na rin niyang muling saktan pa ng lalaki sapagkat gusto niya na rin makauwi noong mga oras na yun. Gabi na nang makarating sa bahay si Mayok, kasalukuyang mahimbing na natutulog ang kanyang lola. Agad niyang pinuntahan sa kwarto nila ang kapatid na si Donna. Pagpasok niya ay madilim at nakapatay ang ilaw sa loob ng silid. Nang buksan niya yon at kumalat ang liwanag, nakita niya ang dalaga na nakaupo lamang sa isang sulok, habang nakayuko at yakap-yakap ang kanyang sarili. Donna, bakit nandyan ka? Ano nangyari? Hindi ka pa ba inaantok? Teka, kumain ka na ba? Nanatili namang walang imik ang dalaga, kaya nilapitan na lamang yun ng kanyang kuya. Dahan-dahan niyong tumingin sa mukha ni Mayok nang sila ay magkatabi na habang nakaupo. Kuya, paano yung mukha mo? Bakit puro pasaka? Sila ba may gawa niyan sa'yo? Ano bang sinasabi mo? Yung tanong ko ang sagutin mo. Kumain ka na ba? At bakit hindi ka pa natutulog? Ano ba kasing ginagawa mo rito sa sulok? Kumain na kami ni Lola. Nauna na kami kasi ang tagal mong dumating eh. Inantok na lamang siya kaya nakatulog na. Sabi niya kumain ka na lang daw. May ulam pa rin sa lamesa. Hindi ako nagugutom. Mas gusto kong magpahingat. Gusto kong makausap ka. Magtapat ka nga sa akin, bunso. May problema ka ba? Nang marinig ang tanong na yun, agad na tumalikod ang dalaga paharap sa dingding ng kwarto at itinakip ang mga palad sa kanyang muka bago muling humarap sa binata at nagsalita. Wala, kuya. Ang totoo, namimiss ko lang talaga sila nanay at tatay. Baka ikaw may problema na hindi mo sinasabi sa amin. Wala akong problema, Donna. Nag-aalala nga kami ni Lola sa'yo kasi hindi ka namin makausap na maayos nitong mga nakaraang araw. Yun pala, namimiss mo lang sila nanay at tatay. Matagal na panahon na silang wala. Nananahimik na mga kaluluwa nila kaya patahimikin mo na rin sila. Pwede ba yun, Donna? Napatango na lamang ang dalaga
at muling tumingin sa muka ng kanyang kuya. Hinaplos niya yon bago mahigpit na yumakap, bago umiyak na lamang at nagsalita. Kuya, dito ka lang ha? Huwag mo akong iiwan. Huwag mo kami iiwan ni Lola. Ha? Oo naman. Bakit ko naman kayo iiwan? Hindi ako mawawala. Dito lang ako. Pangako yan. Matapos yun sabihin ng binata ay kumalas siya sa pagkakayakap ng kapatid at tinitigan yon sa mga mata habang nakahawak sa magkabilang balikat ng dalaga. Basta mangako ka sa akin na hindi mo sasabihin kay Lolan tungkol sa nakita mong pasa sa akin ngayon, ha? Hindi niya tumahalata kung walang magpapaalala sa kanya. Nagkakaliwanagan ba tayo doon, ha? Oo, kuya. Pero, ano ba kasing nangyari dyan? Wala lang to. Masyado lang akong mabilis kumilos kapag may mga ginagawa ako dun sa simbahan, kaya nababangga ako kung saan-saan. Basta wag mo na lang sasabihin kay Lola, ha? Ayaw ko rin kasi na nag-aalala siya sa akin. Nang gabing yun, nakampante na ang kalooban ni Mayok dahil kahit papaano nakikipag-usap na sa kanya ang kapatid at hindi na yun katulad nung mga nakaraang araw na hindi nagsasalita at tila palagi lamang nakatulala. Kaya naman nakatulog siya ng mahimbing ng gabing yon. Gayunpaman, maaga pa rin siyang nagising kinabukasan dahil nakatoka siyang magtrabaho sa palengke ng araw na yon. Ngunit kinagabihan, habang pauwi na siya mula sa pagtatrabaho sa palengke, isang pangyayari ang hindi niya inaasahan na makita. Teka, si Mayor Lucio itong makakasalubong ko, Tsaka si Ate Lerma yung babaeng kasama niya. Pero bakit parang ang sweet nilang dalawa? Hello, Mayok! Magandang gabi sa'yo, Ang pogi mo naman ngayon kahit nalelemahid ka sa pawis. Mukha ka pa rin persado. Ay, ang ibig kong sabihin, persado sa pagbubuhat, ganun. Magandang gabi rin po sa inyo, Ate Lerma. Palabiro po pala talaga kayo. Okay na sana kaya lang, nanilimahid pala ako sa pawis. Hoy, Mayok, wala kang pagsasabihan ng nakita mo ngayon, ha? Lalong-lalo na si Julius na asawa nitong si Lerma. Naintindihan mo? Ay, opo, Mayor. Makakaasa po kayo na wala akong sino mang pagsasabihan. Wala po ako nakita. Wala akong narinig. Ano ba naman yan, mahal? Ang corny naman ninyong dalawa. Halika na nga't nanginginig na tong kuweba sa gubat ko. Hayaan na lang natin yung si Mayok. Mabuti na yung nagkakalinawan tayo. Alam mo kung anong kaya kong gawin, Mayok, ha? Matapos yun sabihin, hinila na ni Lerma ang lalaki. Palihim na sinundan sila ng tingin ng binata at nakita noon na nagtungo ang dalawa sa gilid ng simbahan kung saan naroon ang opisina ng mayor na si Lucio. Diyos ko, sana po mali ang iniisip ko. Sana hindi totoong winawalang hiya ni Mayor Lucio ang tahanan ng Diyos. Patawarin mo po sila sa mga ginagawa nila, Ama. Napaantada na lamang ang binata bago kinakabahan at hinihingal na nagmamadaling muling nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating na sa kanilang bahay. Ilang araw nang hindi nagpupunta sa simbahan si Mayok dahil bukod sa abala siya sa trabaho sa palengke bilang kargador, hindi rin siya ipinapatawag ni Lucio at ng lupon para sa mga gawain. Samantala, muling bumalik sa pagiging tulala ang kapatid niyang si Donna at madalas ay nagkukulong lamang yon sa kwarto. Hindi na rin kumakain ng dalaga kaya unti-unti na yon na nangangayayat. Isang araw, kinausap na ni Mayok ang kanyang lola Anita. Hindi ko na rin po alam kung ano nangyayari sa kanya, Lola. Nung huli nag-usap kami, okay lang naman daw siya. Yumakap pa nga siya sa akin at tiniyak na wala siyang problema Sana nga ay walang ibang mas malalim pang bagay ang gumugulo sa isip ng kapatid mo, Mayok. Sana rin ay walang sino mang taong sangkot at may kinalaman sa nangyayari sa kanya ngayon. Dahil kapag nalaman kong may ibang taong dahilan kung bakit siya nagkakaganyan, ako mismo makakalaban nila
Hindi ako mag-aalangang gawin muli ang masama kong gawain noon para lamang may paghiganti ang kapatid mo. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Na baka may mga nang-aapi at nambubuli kay Donna kaya siya nagkakaganyan? Hindi natin masasabi, Apo. Madalas ay mag-isa lamang siyang naiiwan dito sa bahay. Malay ba natin kung may mga nakakausap siya at paulit-ulit na ipinapaalala sa kanya ang pagiging ulilang lubos ninyo sa mga magulang? Ay, ang babaw na dahilan naman po nun para magkaganyan siya, Lola. Mayok, Apo, hindi pare-pareho ang kakayanan ng isip ng bawat tao. Kung ikaw kaya mong tanggapin ang lahat ng yon kung sakaling sa'yo mangyari, pero hindi si Donna. Mahina siya, mabilis sumuko, at hindi kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sabagay, tama nga po kayo sa mga sinabi niyo, Lola. Siguro, kailangan niya lang ng laging makakausap. Sumang-ayon na lamang si Mayok sa tinuran ng kanyang lola. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, batid niyang hindi lamang ang kapatid ang naglilihim sa kanila ng tunay nitong nararamdaman. Dahil siya rin mismo ay matagal nang itinatago ang kasamaang ginagawa sa kanya ni na Julius at ng sakristan mayor na si Lucio. Subalit ng mga panahong yon, isinantabi na muna niya ang tungkol sa kanyang sarili dahil mas gusto niyang unahing lutasin ang sigalot kaugnay sa mahal at kaisa-isa niyang kapatid na si Donna. Samantala, Oh, Julius, anong meron at ang aga-agay nakalukot yung pagmumukha mo? wala naman, Mayor. Nagtalo lang kami ng asawa kong si Lerma kaninang umaga bago ako nagpunta rito. Ramdam ko kasing parang meron siyang ibang lalaki. Kasalanan sa Diyos ang pakikiapi, Julius. Teka, paano ka naman nakakasiguro? May ebidensya ka ba? May nakakita kasi sa asawa ko na may kasama lalaki noong nakaraan. Hindi naman daw niya alam kung saan sila pupunta. Basta sweet daw sila habang naglalakad at naglalambingan pa. Hindi rin namukaan nung nakakita kung sino yung lalaki. Masama rin mambintang sa kasalanan ng iba, lalo na kung hindi mo kayang patotohanan. Alam mo ang konteksyong yan, Julius, hindi ba? Baka naman gusto lang manira ng taong yun sa relasyon ninyo mag-asawa, kaya gumagawa siya ng kwento. Ang mabuti pa, kausapin mo maigi ang si Lerma. Sa susunod na lang siguro, Mayor. Mainit pa kami ngayon eh. Hindi pa rin kasi kami nagkikibuan simula kanina matapos namin magtalo. Labis ang paghihimutok ng sakristan mayor na si Lucio nang malaman ang mga sinabi ni Julius. Naisip niya na kung ganoon ay isinumbong pala ni Mayok ang nakita noon nung gabing nagkasalubong sila habang kasama ng lalaki ang asawa ni Julius. Malilintikan ka talaga sa akin, Mayok. Kalalaki mong tao, tsismoso ka? Buisit! 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 Isang araw ng Sabado, dumating sa bahay nila Mayok ang lalaking si Julius. Hinahanap noon ang binata at sinabing ipinatatawag daw siya ni Mayor Lucio. May mahalagang meeting lang daw tungkol sa misa bukas. Sumunod ka na lang sa parokya dahil hinihintay ka ni Mayor Lucio sa opisina niya. Sige po, Kuya Julius. Magpapaalam lang ako kay Lola na hindi muna ako makakapunta sa palengke ngayon. Nang makaalis ang lalaki, ay agad naman niyang kinausap ang kanyang lola para ipaalam ang tungkol sa napag-usapan nila ni Julius. Lola, pakisabi na lang po kay Aling Gaying na hindi muna ako makakapagtrabaho sa kanya ngayon. Ipinatatawag raw po kasi kami ni Mayor Lucio para sa mahalagang meeting. Ay siya, sige Apo. Ako na ang bahala magsabi kay Gayeng. Ikamusta mo na lamang ako kay Mayor at kay Padre kapag nagkausap kayo. Samantala, nang makarating si Mayok sa opisina ay wala roon ang pakay niya na si Mayor. Sa halip ay ang kanang kamay lamang nito na si Julius ang naroroon. Nandito na po ako, Kuya Julius. Teka, nasan po si Mayor? Bakit po wala siya rito? Mabuti naman at dumating ka na, Mayok. Hindi raw kayo rito mag-uusap ni Mayor. Tara dun sa likod ng simbahan. Nandun siya. Kanina pa naghihintay at inip na inip na. Sumunod naman ang binata kay Julius
upang sabay nilang puntahan ang likod ng simbahan kung saan naroon ang naghihintay na si Lucio. Mayok! Mabuti naman at dumating ka na rin sa wakas. Alam mo ba malaki ang kasalanan mo sa akin? Po, ano pong kasalanan ang sinasabi niyo, Mayor? Wala naman po ako natatandaan na masama akong nagawa sa inyo nitong mga nakaraang araw Ang tagal ko nga pong hindi nagpunta rito kasi wala kayong patawag at abiso. Nagmamaang-maang kapanlintik ka! Mayor, bakit po? Wala po akong alam sa mga sinasabi ninyo. Ikaw lang ang nakakita sa amin ng babae ko na pumasok dito sa simbahan noong nakaraan. Iniiwasan na niya ako ngayon dahil nalaman na raw ng asawa niya ang tungkol sa aming dalawa. Umamin ka nga, nagsumbong ka ba dun sa asawa? Nang makabawi mula sa sakit na naramdaman, galit na tumayo si Mayok at matigas ang boses na nagsalita habang nakatitig sa muka ni Lucio. Sige, Mayor. Tutal ako naman palagi ang masama sa paningin ninyo. Sasabihin ko na ngayon ang totoo sa mismong harapan ni Kuya Julius. Anong ibig mong sabihin, Mayok? Bakit nadawit ang pangalan ko sa usapan niyo ni Mayor? Tumahimik ka, Mayok, kung ayaw mong tuluyan kita. Subalit hindi nagpatinag ang binata. Sa halip ay hinihingal siya sa galit na nagpatuloy sa pagsasalita. Kuya Julius, alam mo bang yung asawa mong si Ate Lerma ang babaeng tinutukoy nitong si Mayor? Nakita ko sila noong nakaraan. Pumasok sila dito sa simbahan. Magkakbay habang naglalambingan. Binantaan pa nga ako ni Mayor na wag daw ako magsusumbong sa'yo. Nung puntong yon, nandidilat ang mga mata na napabaling ang tingin ni Julius kay Lucio. Matapos ay sunod-sunod siyang napailing at halos hindi makapaniwala sa mga ipinagtapat ni Mayok. Maya-maya pa, si Julius naman ang nagsalita. Kung ganon, totoo pala yung sumbong sa akin ng kapitbahay namin na nakita niyang asawa ko na may kasamang lalaki. At ikaw ang lalaking yon, Mayor. Paano mo nagawa sa akin to? Naging tapat naman ako sa iyo pero bakit hindi ka naging patas sa akin? Kinain ka na ng posisyon at karapatan mo bilang mayor. Hindi ka na tao. Ang OA mo naman, Julius. Anong magagawa ko? Ginusto rin naman ng asawa mo na kumabit sa akin. Kasalanan ko ba kung mas masarap ako kaysa sayo? Ang sabi pa nga ni Lerma nagsasawa na raw siya sayo kasi amoy sugat yung hininga mo at ang baho ng katawan mo. Sapat na siguro yung mahabang taon na pagiging sunod-sunuran ko sa iyo. Huwad na tagapaglingkod ng simbahan. Ito na ang huling pagkakataon na magkikita tayo dahil magbibitiw na ako sa tungkulin ko. Huwag naman ganon, Julius. Baka naman pwede pa natin mapag-usapan to. Pero kung yun na talaga ang desisyon mo, di sige. Palalayain na kita. Baka nga ito nang huli natin pagkikita. Matapos yun sabihin ng mayor ay galit na tumalikod si Julius at akmang aalis na sana, ngunit pagtalikod niya ay mabilis na dumampot si Lucio ng isang malaking tipak ng bato at malakas na ipinukpok yun sa ulo ng kanyang kanang kamay. Sinubukan pa sanang umawat ni Mayok, ngunit tinadyakan lamang siya ni Lucio at patumba siyang bumagsak sa lupa. Anong ginawa mo, Mayor? Pinatay mo si Kuya Julius? Yun ang gusto niya, hindi ba? Sabi niya kasi, huling pagkikita na raw namin to. Pinagbigyan ko lang naman siya sa hiling niya. Tsaka, huwag ka na nga marami pang sinasabi dyan. Ang mabuti pa, tulungan mo na lang akong ibaon tong mabahong katawan ng lalaking to. Magukay ka na, bilisan mo. Kunin mo yung pala doon. Dahil sa labis na takot at pagkataranta, sumunod na lamang si Mayok sa ipinapagawa sa kanya ng mayor. Natatakot siya na baka kapag hindi niya yon sinunod ay gawin din sa kanya ang ginawa noon kay Julius at ayaw niyang mapahamak ng mga sandaling yon. Matapos nilang maibaon sa hukay ang bangkay ng lalaki, nilapitan ni Lucio ang binata at halos pabulong na kinausap yun. Hoy bata, huwag na huwag kang magtatangkang sabihin kahit kaninong tungkol sa nangyari ngayon, ha? Dahil kapag nalaman to ng iba, papatayin kong kapatid at ang lola mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Mayor. Hindi ko po sasabihin kahit kanino ang nangyari. Makakaasa po kayo.
Basta huwag niya lang idamay ang kapatid ko at ang lola ko. Mabuti na yung malinaw. Alam mo kung anong kaya kong gawin, Mayok. Sige na, umuwi ka na muna at naaalibadbaran na ako sa'yo. Ayusin mo muna yung sarili mo bago pa may makakita sa'yo. Pagka-uwi ni Mayok sa bahay, wala na roon ang kanilang lola. Batid niyang nasa palengke na naman yon at nagtitinda. Naabutan niya naman ang kapatid na nakatulala habang nakatanaw sa labas ng bintana at blanko lamang ang ekspresyon ng muka. Nilapitan niya yon at kinausap. Donna, kumain ka na ba? Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakabalik ha. Napahaba kasi yung meeting namin dahil marami kaming pinag-usapan. Nanatili lamang na walang kibo ang dalaga at hindi siya nun tinitingnan. Maya-maya pa, dahan-dahang umago sa pisngi noon ang masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Donna, ayos ka lang ba talaga? Ano ba kasing problema mo? Hindi ka na kumakain, halos hindi ka na rin natutulog, ayaw mo rin makipag-usap sa amin. Paano ka namin matutulungan sa problema mo kung ganyan ka? Ngunit wala pa rin siyang anumang nakuhang sagot mula sa kanyang kapatid. Sa halip, nagtungo lamang yon sa kama at nagtalakbong ng kumot. Wala na lamang siyang nagawa noon kung hindi ang mapailing bago mahinahon na muling nagsalita. Sige, hahayaan na muna kita ngayon kung hindi ka pa handang pag-usapan ng problema mo. Pero kapag gusto mo nang ilabas lahat yan, tandaan mo, nandito lang kami palagi ni Lola. Handa kang pakinggan, handa kang unawain, at handang tanggapin ang lahat ng sasabihin mo kahit na ano pa yan. Makalipas ang ilang araw, hindi na muling ipinatawag pa ni Mayor Lucio ang sakristan na si Mayok, kaya itinuon na lamang niya ang atensyon at oras sa pagtatrabaho at sa kanyang kapatid. Ngunit isang gabi, katatapos lamang nila maghapunan noon nang may biglang kumatok sa pinto ng kanilang bahay. Tao po! Nandyan po ba si Mayok? Ay, ikaw pala, Lerma. Abat, himalang napadalaw ka yata dito sa amin. Halika, tumuloy ka muna. Agad namang pumasok ang babae, habang bakas sa muka ang labis na lungkot at pag-aalala. Ate Lerma, hinahanap niyo daw po ako. Ay, mabuti naman at nandito ka, Mayok. Akala ko kasi ay nasa simbahan ka ngayon. Magbabaka sakali lang sana ako kung nakita mo yung asawa kong si Julius. Halos mabilaukan ng binata sa tanong ng babae at napalunok pa ng ilang beses. Bigla siyang kinabahan at hindi alam kung ano ang isasagot. Maya-maya pa, ang lola niya naman ang nagtanong. Mayok, apo, tinatanong ka ni Lerma kung nakita mo raw ba si Julius. Batang ito talaga parang lumilipad na naman ang isip. Pasensya ka na, Lerma. Baka inaantok na itong apo ko. Ay, hindi po, Ate Lerma. Ang huling kita ko po sa kanya ay nung Sabado pa po. Yun na rin yung huling pagpapatawag sa amin ni Mayor. Hindi ko na rin po siya nakita sa misa noong Linggo, Ate Lerma Ang akala ko nga po, sadyang pinagbawalan mo na siya magpunta sa parokya. Ganoon pa. Yan na rin kasi ang huling pag-uusap namin bago siya nagpunta sa simbahan. Nagtalo pa nga kami kasi... Saglit na natigilan ng babae at tila pinag-iisipan ang sasabihin bago muling nagpatuloy sa pagsasalita. Basta ganon. Nasaan na kaya ang lalaking yun? Nag-alala na kasi ako sa kanya. Hindi niya ugali na hindi umuwi ng ilang araw sa bahay kahit nagtatalo kami at nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Hindi po kaya baka nagpunta lang sa mga kamag-anak ninyo o kaya naman baka nagpapalipas lang ng sama ng loob. Mukhang ilang araw na nawawala ang asawa mo, Lerma. Ano kaya kung magpatulong ka na kay Kapitan para hanapin sa bawat baryo si Julius? Ginawa nga ng babae ang iminungkahi ng matandang si Lola Anita. Kasama si Mayok, nagpasama sila sa kapitan ng barangay para hanapin ang nawawala niyang asawa. At gaya ng inaasahan, una nilang pinuntahan ang simbahan para kausapin ang sakristan mayor na si Lucio. Batid kasi nila na doon lamang yon madalas maglagi. Magandang araw po, Mayor Lucio.
Kasama po namin ngayon ang asawa ni Julius na si Lerma. Ilang araw na po kasing nawawala yung asawa niya. Dito lang naman daw yun madalas na nagpupunta kapag wala sa kanilang bahay. Kailan po siya huling nagawi rito? Ay, kayo po pala, Kapitan Dolfo. Magandang araw din po. Madalas nga nandito si Julius kasi dito na niya halos inuubos ang oras niya sa buong maghapon. Sa pagkakatanda ko, ang huling punta niya rito ay nung Sabado pa. Naikwento rin nga niya sa akin na nagtalo raw sila nitong si Lerma bago siya umalis ng bahay. Hindi kaya nagtampo na yun sa'yo, Lerma, at naglayas na? Hindi ugali ng asawa ko na maglaya si Lucio. Mayor Lucio. Nang tingnan ni Mayok ang muka ni Lucio, nakita niya na masama ang tingin noon sa kanya at tila ba nagsasabi na wag siyang magsasalita kahit ano pa ang mangyari. Kaya napayuko na lamang ang binata. Ilang sandali pa, muling nagsalita ang sakristan mayor. Ay, pasensya na kayo dahil yun lamang ang impormasyon na kaya kong maibigay. Hindi na nagpakita ulit si Julius dito matapos ang araw ng Sabado. Ang akala ko nga ay nagpapalamig lang dito sa misis niya, kaya hinayaan ko na muna. Hindi ko alam na ilang araw na pala nawawala. Ay nako, kawawa naman ang Julius na yon. Ay, sige po, Mayor. Mauna na po kami. Maraming salamat po sa pagsagot sa aming mga katanungan. Dahil wala silang anumang nakalap na impormasyon mula kay Lucio, laglag ang mga balikat na sila ay umuwi na lamang. Samantala, si Mayok naman ay halos gusto nang magsalita at sabihin ang katotohanan ng mga oras na yun. Subalit nag-aalala siya na baka malagay sa alanganin ang kanyang lola at kapatid. Labis ang pagkainis niya kay Mayor Lucio dahil para bang inosenteng-inosente yun kung makaasta at para bang walang kaalam-alam sa mga nangyari. Kinabukasan, Magulong-magulo na talaga ang baryo natin ngayon dahil sa biglaang pagkawala ni Julius nang wala man lamang paalam. Iba-iba ang opinyon ng mga tao. Bakit po, Lola? Paano niyo po nasabing iba-iba ang opinyon nila? Matunog ang usapan sa palengke na baka raw pinatay na ni Lerma ang asawa niya dahil madalas pala sila magtalo nitong mga nakaraang araw. May nakapagsabi rin na nalalaki raw ang babaeng yon. At ang nakakagulat pa sa lahat, yung balita na si Mayor Lucio raw ang kinakalantari nitong si Lerma. Ay mahabaging Diyos, ano na ba nangyayari dito sa lugar namin? sa puntong yon, hindi na nakatiis pa ang binata at tila ba napuno na siya sa mga bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Kaya naman isiniwalat niya na ang lahat sa matanda. Lola, patawad po kung ngayon ko lang sasabihin ang katotohanan. Patawarin niyo po ako kung nagawa kong maglihim. Pinagbantaan kasi niya ako. Tinakot niya ako. Sabi niya, papatayin niya kayo ni Donna sakaling magsumbong ako at sabihin kahit kanino ang buong katotohanan. Patawad po, Lola. Napakunot noon naman ang matanda bago matamang tumitig sa mga mata ng kanyang apo. Maya-maya niyaya niya na yung umupo at sinabing magpatuloy sa pagkukwento. Anong ibig mong sabihin, Mayok? Sige, magsalita ka. Hindi magagalit si Lola. Sabihin mo ang lahat ng iyong nalalaman at ipinapangako ko na makikinig ako sa iyo. Doon nagsimula ng isiniwalat ng binata ang lahat-lahat. Isang gabi po, nakasalubong ko si Ate Lerma at si Mayor Lucio na magkasama. Masaya sila habang naglalambingan, tapos pumasok po sila dun sa simbahan. Pero ang totoo, bukod sa akin, may iba pa palang nakakita sa kanila. Yun po yung kapitbahay nila, Lola. At yun din na nagsumbong kay Kuya Julius tungkol sa pagtataksil na ginagawa ng asawa niya. Diyos ko po, Apo. Totoo ba ang lahat ng yan? Hindi na muna sinagot ni Mayok ang tanong na yon ng matanda. Sa halip ay nagpatuloy na lamang siya sa pagsasalaysay. Nung araw na ipinatawag ako ni Mayor Lucio kay Kuya Julius, hindi po totoo na nag-meeting kami nun.
Ang totoo po, ipinatawag niya lang ako para saktan at bugbugin. Inakala kasi niya na ako ang nagsumbong kay Kuya Julius na magkalaguyo sila ng asawa niya. Tsaka, hindi po si Ate Lerma pumatay kay Kuya Julius. Alam ko po ang lahat. Alam ko po ang buong kwento. Dahil si Mayor Lucio po mismo ang pumatay kay Kuya Julius sa harapan ko. Gusto na magbitaw ni Kuya Julius noon bilang lingkod ng simbahan. Pero pinukpok siya ni Mayor Lucio ng malaking bato sa ulo hanggang sa mamatay po siya. Tapos inilibing namin yung bangkay niya dun sa likod ng simbahan, Lola. Katulong ako sa pagbabaon ng katawan ni Kuya Julius. Wala po ako magawa. Takot na takot ako nun, Lola. Natakot ako sa pagbabanta ni Mayor Lucio. Sabi niya, pag nagsumbong ako sa ginawa niya, papatayin daw niya kayo ni Donna pag nagsalita ako. At dahil po sa sobrang takot ko, pinili ko na lamang manahimik. Ay, sus Joseph, binugbog ka ni Lucio. Totoo ba yung mga sinasabi mo, Mayok? Hindi ako makapaniwala na ang taong iginagalang at kinikilala sa kanyang kabutihan ay may kakayahan palang gumawa ng ganyang kasamaan. Kaya ko pong patunayan ang lahat ng sinasabi ko, Lola. Bukod pa ron, may mga gusto pa po akong aminin sa inyo. Eh, ano pang nalalaman mo bukod dyan? Sabihin mo ng lahat dahil batid kong mayroon ka pang itinatago sa akin simula pa noon, Mayok. Nung nakita niyo pong may sugat ako sa labi at may mga pasa sa katawan, hindi po totoong nadapa lang ako at tumama sa upuan. Ang totoo po, madalas ako saktan ni Kuya Julius. Pero alam ko ginagawa lamang niya yun dahil utos at pagmamanipula ni Mayor Lucio. Madalas niya ako ipabugbog at saktan pero hindi ko yan sinasabi sa inyo dahil ayaw ko mag-alala kayo at gantihan sila. Bakit? Sa palagay mo ba makataong ginagawa ng hayop na Lucyong yan? Matapos yun sabihin ng matanda, nagulat na lamang sila nang biglang lumabas mula sa kanyang silid ang dalagang si Donna. Dahan-dahan niyang lumapit sa dalawa habang umiiyak at umupo sa tabi ni Mayok saka nagsalita. Lola, Kuya Mayok, may gusto rin po sana akong ipagtapat sa inyo. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ng lahat. Natakot din po kasi ako dahil pinagbantaan ako ni Mayor Lucio na papatayin tayong lahat kapag nagsumbong ako. Lola, ginahasa po nila ako. Silang dalawa ni Kuya Julius. Mga walang iya sila. Wala silang awa. Wala akong kalaban-laban ng ginawa nila yun sa akin dahil tinakpan nila ng panyo yung bibig ko at yung ilong ko hanggang sa nawalan na po ako ng malay. Tapos pagising ko, wala na sila. Tapos na nilang gawin yung kababuyan nila sa akin. Mga hayop sila! Sinisiguro ko na magbabayad ang mga taong gumawa sa inyo ng lahat ng kalapastangan ang hindi nyo dapat nararanasan. Karapat-dapat rin lang ang nangyari kay Julius, pero hindi pa kami tapos ng demonyong Lucio na yan. Ako maniningil na tatapos sa buhay niya sa pinakamasakit na paraan na hindi niya makakalimutan kahit siya ay nasa impyerno na. Walang kapatawaran ang ginawa nila sa iyo, Donna. Ngayon pa lang, nasusunog at nabubulok na ang mga kaluluwa nila sa dagat ng apoy. Lalo na yung hayop na Lucio na yon. Umiiyak na nagyakapan ng tatlo habang punong-puno ng galit, paghinagpis at labis na puot. Sa pagkakataong yun, buo na sa isip ng matanda ang kanyang gagawin.
Kinuha niya ang hugis parisukat at kulay itim na kahon mula sa kanyang aparador na matagal niya nang itinago. Binuksan niya yun at tumambad sa magkapatid ang iba't ibang kagamitan na hindi pamilyar sa kanila. Kabulukan! Kamatayan! At sanlaksang pagdurusa ang igagawad ko sa iyo, Lucio, para sa lahat ng kasamaang ginawa mo sa aking mga apo. Nanatiling magkayakap ang dalawa habang tahimik na pinapanood ang kanilang lola. Maya-maya pa, ang matanda na mismo ang kumilos para isara ang mga pintuan at bintana. Matapos yon, muli siyang umupo sa harap ng nasabing kahon at nagsimulang mag-orasyon habang nakapikit. Kuya, anong ginagawa ni Lola? Bakit niya isinasara ang buong bahay? Huwag ka maingay. Panoorin na lang natin ang mga gagawin niya. Yan lang ang tanging paraan para makapaghiganti tayo kay Lucio. Magpasalamat na lang si Kuya Julius dahil hindi na niya mararanasan ang ganti ni Lola. Anong tawag dyan sa ginagawang yan ni Lola, Kuya? Barang o pambabarang ang tawag dyan. Bata pa lang ako, alam ko na noon na may kakayahan si Lola tungkol sa ganyan. Pero ginagawa lamang niya yan sa tuwing may nananakit o may nang aagrabyado sa pamilya natin. Matagal niya nang itinigil ang pambabarang simula pa nung pumasok ako sa pagiging sakristan. Pero dahil marami pa rin ang masasamang tao sa ngayon, kaya wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang isagawang muli ang itim na karunungan para makaganti. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla na lamang umihip ang malakas na hangin sa loob ng bahay. Gumalaw ang mga kasangkapan at nagliparan ang iba't ibang kagamitan. Kasabay noon, narinig nila ang mga daing ng mga boses na parang kaluluwa sa ilalim ng lupa. Mga tinig na tila humihingi ng tulong. Nakita nilang itinaas ng matanda ang dalawang kamay. Sa kabila ay hawak noon ang kulay itim na manika na may hindi maipaliwanag na itsura ng muka. At sa kabilang kamay naman, hawak niya ang mahaba at matulis na karayom. Ilang saglit pa, nakita nila na itinusok ng kanilang lola ang karayom sa mata ng manika. Paulit-ulit yon at sa huling pagtarak, hinayaan na lamang niya yung nakatusok sa kabilang mata ng manika. Kasunod ay kumuha naman ang matanda ng tali na animoy alambre. Itinali niya yon sa leeg ng manika at ipinulupot ng mahigpit. Samantala, sa bahay naman ni Lucio, ilang araw na siyang hindi nakakapunta sa simbahan para maglingkod dahil sa sunod-sunod na pagkakasakit. Sinubukan na siyang dalhin ng kapatid na si Bayong sa doktor, ngunit wala namang anumang nakitang sakit ang lalaki. Sa halip ay niresetahan lamang siya ng gamot at pinauwi. At ng araw din yon, may mas malala pang nangyari kay Lucio. Aray, sobrang sakit ng ulo ko. Bayong, ikuha mo ako ng gamot. Bilis! Kuya Lucio, kakainom mo pa lang ng gamot kanina. Tsaka parang hindi naman tumatalab ang lahat ng gamot na inireseta sa'yo ng doktor. Nagpatuloy sa paghawak sa kanyang ulo si Lucio dahil sa sobrang sakit noon. Maya-maya pa humiga na siya sa sahig at walang tigil na inuntog ang sarili habang mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa magkabila niyang sentido. At sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang lumuwa ang kanyang mga mata. Kuya Lucio, ano nangyayari sa'yo? Bakit lumabas yung mga mata mo? Tsaka, teka, bakit parang may mga sugat yung leeg mo? May dugo at nana na lumalabas sa mga sugat. Ano ba nangyayari, kuya? Hindi ko alam, Bayong. Tumawag ka na lang ng doktor. Bilisan mo! Sa puntong yon, sa leeg naman nakahawak ang lalaki na parabang may sumasakal sa kanya. Naninigas na ang buo niyang katawan dahil sa halos hindi na siya makahinga, dulot ng kung anong mahigpit na nakapulupot sa kanyang leeg. Ang mata ko!
Ano nangyari sa mga mata ko? Ang sakit ng leg ko! Tulungan niyo ako! Samantala, muli may kinuha ang matandang si Lola Anita mula sa kahon. Isang luma at kulay itim na gunting at itinusok ang talim noon sa bibig ng manika. Kasunod ay kinuha niya naman ang isang malaking garapon sa loob ng kahon. Naglalaman yon ng iba't ibang uri ng insekto na tila matagal nang naroon. Inalis niya ang takip at saka muling umusal ng mga orasyon. Ipinasok niya sa loob ng naturang garapon ng manika at saka muli yung tinakpan. Sa bisa ng itim na sumpa at masasamang nilalang sa kadiliman, iginagawad ko sa iyo ang kamatayang ikaw lamang ang magdaranas sa buong sansinukuan. Mamamatay ka sa mga kamay ko, Lucio. Hindi ako papayag na magpapatuloy ang iyong kasamaan. Isa kang alagad ng Diyos sa lupa, ngunit kampo ng dyablo sa kabilang buhay. Yun ang galit na usal ng matanda habang hawak ng dalawa niyang kamay ang garapon na nakataas. Naglalaman yun ng kuliglig, bubuyog, alakdan at ipis na tila nagkakagulo at gutom na gutom. Samantala, Kuya, bakit may mga ipis na lumalabas sa tenga mo? Tsaka ano yung... mga alakdan! May mga alakdan na lumalabas sa ilong mo, kuya! Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Naku po, Diyos ko! magsasalita pa sana noon si Lucio, ngunit parang biglang may kung anong malakas na puwersa ang kumukontrol sa kanya para ibuka ang kanyang bibig. Mula roon, kusang lumabas ang mahaba niyang dila. Matapos ay bigla niya yung kinagat na naging dahilan kaya naputol yon. Agad na bumulwak ang dugo mula roon at halos hindi na alam ni Bayong kung ano ang kanyang gagawin. Kuya, malakas ang kutob ko na binabarang ka ng kung sinong tao. Magdasal ka ng taimtim at humingi ka na ng tawad sa Diyos para sa lahat na nagawa mong kasalanan. Hindi pa man natatapos ang mga sinasabi ni Bayong, nakita niyang mas lumaki pa ang pagkakabuka ng bibig ni Lucio, na tila ba may pumupunit nito. At mula roon, mayroong lumabas na kulay itim na buhangin. Humalo yon sa dugo at nana sa kanyang leeg. Ang mga mata niya na kanina ay nakaluwa lamang at puting-puti ay tuluyan ng nahulog at nagpagulong-gulong. Umikot ang ulo niya na parabang may kung anong pumipilipit doon. Ilang saglit pa, tuluyan ng nalagutan ng hininga ang lalaki. Kuya Lucio, ikaw lang ang nakakaalam ng mga nagawa mong kasalanan. Pero ihihingi na lang kita ng tawad sa Diyos. Patawad kung wala akong nagawa para iligtas ka. Patawarin ka rin sana ng Diyos at sana'y makarating ka sa kanyang kaharian. Samantala, tumigil na sa pag-usal ng orasyon si Lola Nita. Agad na huminto ang malakas na hangin at tila nagbalik na sa normal ang lahat. Nakangiti na muli niyang ibinalik ang hawak na garapon sa kulay itim na kahon. Matapos ay isinara niya yon at muling nilagay sa aparador kung saan niya yon kinuha kanina. Kasunod ay malawak ang ngiti na bumaling siya sa dalawang apo na kanina pa nakatanaw sa kanya. Tapos na ang laban, mga apo. Wala na si Lucio. Magkasama na sila ni Satanas ngayon sa impyerno. Nabigyan na ng katarungan ang lahat ng kasamaang ginawa niya sa inyo. Sa wakas, matatahimik na tayo. Sana nga po, Lola. Magawa ko makalimutan yung pangit na ala-ala na iniwan sa isip ko nung karanasan kong yon. At sana rin, wala nang kabataan na matulad sa akin. Ngayon nauunawaan ko na dapat pala, una pa lang sinabi ko na ang lahat. Dapat rin pala naging tapat ako sa inyo noon pa. Tama ka, Donna. Ako rin. Natutunan ko na hindi pala tayo dapat nagpapaalipin sa kasamaan at huwag nating hayaang maging sunod-sunuran lang tayo sa masasamang gawain.
Patawad sa inyong dalawa dahil hindi ko nagawa magsabi ng katotohanan nung simula pa lang. Wala kayong dapat na ihingi ng tawad sa akin, mga apo. Wala kayong kasalanan. Biktima lamang kayo ng pananakot, pagbabanta at pagmamanipula ng mga taong mapagbalat kayo. Mga taong nagtatago sa maganda at kaaya-ayang anyo, ngunit kampon naman ng demonyo. Simula ngayon, magkakaroon na ng lubos na katahimikan ang mga puso at isip ng bawat isa sa atin. Simula noon, naging maayos at tahimik na ang kanilang pamumuhay. Wala na rin silang naging balita pa kay Lerma. Ayon sa mga kapitbahay nito, nagpakalayo-layo na lamang ang babae dahil sa labis na kahihiyan nang kumalat ang balita sa lugar tungkol sa pagiging magkalaguyo nila ng dating sakristan mayor na si Lucio. Sa kabilang banda, kahit hindi naging madali para kay Donna nakalimutan ang madilim na karanasan, pinilit niya yung talikuran sa tulong ng kanyang kuya Mayok at ng lola Anita. Huminto na rin sa pagiging sakristan ng binata at itinuon na lamang ang sarili sa pagtatrabaho at pagtulong sa kanyang lola at kapatid. Dahil birthday ko bukas, maghahanda ako at ako magluluto ng pagkain. Sus, Kuya Mayok, ibibida mo na naman yung adobong baboy mo na mas marami pa yung suka kaysa toyo. Tapos yung pansit bihon mo maputla, tsaka yung biko na ubod ng tabang at walang lasa. Aray ko naman, grabe ka ah. Kanino ba naman ako magmamana? Eh di kay Lola. Oy, walang tiyong mga batang tuwa. Dinamay pa ako sa kalokohan ninyo. Matanda ka na pala, Mayok. 23 ka na bukas, ano? Lola naman, anong 23? 23? Saka hindi pa ako matanda, no? Kayo lang kaya yung matanda dito. Ewan ko sa'yo, kuya, pero sa totoo lang, magpasalamat tayo kapag inabot din natin yung edad ni Lola, kasi... Ibig sabihin, hindi tayo namatay ng maaga. Nagkatawanan na lamang ang tatlo habang masayang naghahanda ng kanilang hapunan. Yon! Isa na namang malupit na kwento mula sa kwentong Enteng. Pasensya na po muna kayo mga ka-Enteng, wala po muna tayong shoutout. Kailangan lang lumuwas ni Enteng sa Maynila kasi meron po tayong kaibigan. Malapit na kaibigan na sobra na kapatid na akong ituring na pumanaw. Maraming salamat po mula sa kwentong Enteng.